Sa ating lipunan, marami pa ring paniniwala ang nagpapakita ng pagmamaliit sa kakayahan ng mga kababaihan sa mundo ng pagtatrabaho. Ang ideya ng pagpapasada ng tricycle ay eksklusibong para sa mga kalalakihan lamang ay isa sa mga halimbawa nito. Ngunit, sa likod ng mga paghihigpit at panlalait na ito, nariyan ang mga babaeng tulad ni Ate Lisa na handang patunayan na ang kasarian ay hindi parating sukatan ng kakayahan. Isang masipag na babaeng tricycle driver mula sa barangay Pinagbuhatan na patuloy na lumalaban sa gitna ng mga balakid ng lipunan. Hindi lang para ipaglaban ang kanyang karapatan at dignidad, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Kilalanin natin si Ate Lisa, 60 taong gulang. Isa sa mga babaeng tricycle driver na pumapasada at pumipila sa terminal dito sa barangay Pinagbuhatan. At Toda kung tawagin ang grupo nila. Ayon sa kanya, madaling araw pa lamang ay gumigising na siya upang ihanda ang kanyang tricycle na gagamitin niya sa paghahanap buhay. Tila nakasanayan niya na ito tuwing sisikat ang araw. Minsan pang araw, siya pa ang nauunang gumising bago pa tumilawak ang mga manok. Ilang taon po kayo nung nagsimula po kayo magpatakbo ng tricycle po? 36 po. So, bali matagal-tagal na rin po pala kayong pumapasada po. Opo. Pagmamay-ari niyo po ba yung tricycle? Opo. Ano po ba ang naka-impluwensya sa inyo para sumabak po sa ganitong trabaho? Ano po kasi yung dati kasi nagtrabaho talaga po sa imprenta. Ngayon, gusto ko yung mahatid sundo ko yung anak ko, kaya ito yung inano kong trabaho. May mga kaibigan o kapamilya po ba kayong nagpapasada rin nito po? Kung kaibigan marami, pero pamilya wala. Kayo lang po. Ano pong nararamdaman niyo sa tuwing nagpapasada po kayo? Okay lang. Minsan masaya pag ano, lalo na pag yung marami kang kausap, masaya. Saktong alauna, tirik na tirik ang araw nang magkaroon ng pasahero si Ate Lisa. Kaya agad din kaming sumunod at sumakay sa likod upang sumama sa kanilang pasada. Hindi pa man nakakalayo, hindi maipagkakaila na mahirapan agad ang pagbaybay sa daan dahil sa matatarik na kalsada. Kaya napagdesisyonan naming huwag munang makipagkwentuhan kay Ate Lisa para siya ay hindi madistract sa pagpapatakbo ng kanyang tricycle. Magkano po kadalasan binabayad nila pag 25 pesos lang po? May basihan po ba yung pagbayad nila kung saan po sila po? Iba-ibang fresh Ano po kadalasan yung lugar na parang binababahan nyo? Palengke. Sa palengke talaga. Eh di bali ano na po yung next na pupuntahan nyo po dito after yung ibang bayan? Sa palengke na po. Pipila pa ako lang papunta palengke. Po? Pipila pa ako sa Opo. Kayo po ba? papunta palengke. Opo. Ay hindi po ba kayo sa Pasig Mega Market pumipila po? Ay, dito po na ako papunta doon. Ganun pala. Matagal pa pala.
Ito yung napuntahan namin kanina. Okay Sila, po. papuntang Mega Market. So bali po, meron din po pala siyang process. After nyo po makababa ng isang pasahero, dito po muna. Opo. Tapos kapag meron pong bago na naman pasahero, after nyo po siyang ibaba. Sa Pasig Mega Market naman. Opo. Ganun pala dito. Ang akala po kasi namin, diretso na po kayo doon. Kasi doon po talaga kami kadalasan nakakakita po ng Dito mga... muna, pag nagbaba ka, balik ka dito. Pag nagtapos dito, punta na doon. So, ano yan, may tawagin tatlo, gano'n, saka napapunta doon. Okay po. Ganun po pala. Tara. Ano po ba yung dito? Halo-halo po ba yung Opo, mga terminal. terminal po dito? Kasi po may nakikita po kami iba-ibang kulay. Ano to, Acacias, Centennial, Matansa, Nansitoda. Yan. Kasi po dun sa barangay po namin, ano po, literal na isang terminal lang po para sa sakto. Kaya nanibago po kami. Kasi ito, ano to eh, parang pinakaano na namin ito dito, parating doon, bago pumunta doon sa ano dahil hindi pwedeng pumunta dumiretso doon dahil maliit lang ang Kaya nga po. pinaan doon. Kaya dito muna bago pumunta doon. Sisiksikan po kasi. Kasi doon sa Acacia talaga, isang tuda lang yun. Ano po ba to? Simula umaga hanggang gabi na po o umuwi po kayo ng tanghali? Pag tangali, di mo ako makauwi pa pa service. Dire-diretso po talaga. Pag wala, minsan nakauwi ako ng walang service. Kasi may service ako. Kailangan ng resito. Ano po ang kinakita niyo? Hindi pare-parehas. Kasi ako kasi may service kaya hindi ko maano yung pare-parehas ang kaso. Pero kung talagang walang service tuloy-tuloy, hindi pa paano sa Yan na po, umuusog na po sila. Nang makarinig ng hint mula sa kabilang ruta, ay agad nang pinaandar ni Ate Lisa ang kanyang tricycle. Kasunod ng dalawa pa niyang kasamahan. Bali 3 atoda silang tinawag para lumipat sa kabilang terminal na matatagpuan sa gilid ng palengke. Katapat lamang ito ng Novo. Terminal na ng palengke. at to, di ba? Kaya nga. Ito ang terminal nila sa palengke. So dito naman po kayo maghihintay ng pasahero na. Dito na po. Tunay na kahanga-hanga ang kwento ni Ate Lisa. Dahil sa bawat pag-andar ng kanyang tricycle, pinapakita niya ang kanyang tapang at determinasyon
upang patunayan na ang pagiging babae ay hindi limitasyon sa anumang uri ng oportunidad sa trabaho, lalo na kung ginagawa naman natin ito para sa ating mga pamilya. Kami po ang Panghatisay at ito po ang aming dokumentaryo. Maraming salamat po.